All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. No? Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. No, pag-usapan natin mga kababayan, ito na namang pag-boljak, no? Hindi po makapuntos ang inyong tokmol na Vice Presidenteng si Sara Pusit Duterte Carpio sa ating magaling na Yusek ng PCO at Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro sa mga patutsada nito sa ating gobyerno, lalo na sa Administrasyong Marcos. At ganun din po mga kababayan, pag-usapan natin itong mukhang nalalapit na po. Mukhang babagsak na po ang hammer ni Thor sa katauhan nila Bato, Bongo at isang former PNP chief na si Albayalde. Sino po nagsiwalat niyan? Ang hammer of Thor ng warrant of arrest sa ICC. Mukhang the day will come. Your days are numbered. Ika nga nila. Di po ba? O parang the writings on the wall. Mene tekel uparsin. Di ba parang yung nasulat sa Daniel chapter 5 ng Biblia? Bato, go, Albayalde. Ayan po ang sabi ng former senator na kinamumuhian ng mga Duterte. Yung babatuhin ng mikropono ni Digong, sabi niya lo mo. O ngayon siya ang nagloloklo doon sa sahig sa kanyang kulungan sa ICC. Alright, shout out po lahat sa inyong lahat and may God bless us all. So, atin munang pag-usapan mga kababayan, paano po binoljak ni Yusek Castro ang isang walang kwenta, ang sinungaling at magnanakaw na si Sara Duterte. Ang baliw ninyong Vice Presidente. Para po siyang yung asawa ni Chucky doon sa Senado na tuwang-tuwa nakangiti. Hanggang tinga ang kanyang ngiti habang nagtatalumpate yung mga senador niyang walang utak. Yung mga latang utak na walang laman ng mga senador niya. Ano ba kasi ang sinabi nitong si tokmol na Vice Presidente ninyo? Ito po, kasi sinasabi niya, dito po sa balita ng politiko, kaparte po kasi ito Palas, ICI probe follows evidence, not politics. Sa dulo po ng article na ito, nagbigay din po ng pahayag kasi si Yusek Castro. Ang sabi po niya dito, she also hit back at tokmol Sara Duterte. Sinabi kasi ni Sara Duterte na si Pangulong Marcos pala ay ginagamit ang ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, to keep a strong hold on the investigation and even warn that the floodwaters of truth and accountability will find its way to the palace. Ayun po talaga yung puntiryan nila. Inunti-unti di ba? Hindi nila makuha sa bangag-bangag, hindi nila makuha sa adik-adik, hindi nila makuha sa weak president. Wala talaga. Ngayon, gagamitin nila itong isiniwalat ng Pangulo na korupsyon, no? Kumbaga sabi nila, ay ang tanga ng Pangulong ito. Yun na. Gamitin na natin ito. Korupsyon, Tiyak babagsak dito si Marcos. Siya na mismo ang nagpabagsak ng kanyang presidensiya. Bugok. Huling-huli kayo. Nasasalsalin nyo lang ito. Akala nyo hindi alam ng Pangulo ang galawan ninyo? Di ba yung inyong nawawalang state witness o hindi state witness. Yung nawawala ninyong surprise witness na dala-dala ni Marcoleta na sinabi niya nag-deliver din po ako o kami ng pera dyan po sa pintuan ng Malacanang sa Aguado Street. Di ba? Ang tanong, pumasok sa Malacanang, pinapasok na po nila Yan yun, idadawit at idadawit nila
si Pangulong Marcos or si FL Lisa or si ES, nabanggit na nga yung ES Bersamin eh. Actually, nakapasok na sila sa Malacanang, mga kababayan. Pero ang tanong, sinong naniniwala sa inyo? Si Antonio Tinio. Sinong naniniwala sa inyo? Si Antonio Carpio. Mga kadilawan nyo yan dati. Di ba? Nag-breakaway lang kayo. Pero, kulay tae pa rin kayo. Sama-sama kayo. Oo. Try ninyo. Pabagsakin ng pabagsakin. Sabi nga ni former NSA Professor Clarita Carlos, no? Gamitin lang natin. Bakit parang every 2 weeks pinapabagsak ninyo? O, di ba? Yan na naman. Gagamit na naman sila na kung ano yan. In 1 month, twice silang gagamit ng katarantaduhan. Hanggang sa bago magsimula ng ika-5 sona ang Pangulo. Kasi pag natapos ang ika-5 sona ng Pangulo, that's it, titigil yan. Bakit? Kasi hindi na nila pwedeng i-impeach. Kasi pag na-impeach, uupo si Tokmol, hindi na siya mag-re-election. Tatapusin niya lang yung termino ng Pangulo. Walang re-election. Base po yan sa konstitusyon. So gagamitin daw ng Pangulo itong ICI pero wag ka. Papasok yung floodwaters sa Malacanang. Really? Prove it. Hindi puro daldal. Gutesa, lumabas ka. Wag ka puro daldal. Meron po kasing bali-balita na lalabas na daw si Gutesa at sasabihin ang lahat ng katotohanan. Mukhang mababaliktad ang gulong ng palad. Mukhang yung mga nasa ibabaw na tulad nila Marcoleta, sana bukas nasa ilalim naman. Biruin nyo, may nagsabing pangit si Marcoleta. Oo, sinabihang mukha kang ostrich. Sino yon? Si ano po? Si Mr. Wally Carbonell. Tingnan, panoorin nyo yung isa niyang video. Ano po ang sagot ni Yusek Castro? Her fellow lawyer should know the difference between an allegation and a conviction from a court. Given that Romualdez has not yet been found guilty of wrongdoing. Correct! Tama po yun. Tanga yan si Duterte. No, puro accuse. Doon lang sa puro daldal, talsik laway. Gusto nila maniwala tayo. Gusto nila bilhin natin yung lemonade ng kasinungalingan nila. Ay ayaw ko naman ng ganon. Kasi ang sabi nyo, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Hindi naman ako magnanakaw na tulad ng mga Duterte at ng mga minions nila, di ba? Magbigay kayo ng solid proof. Di ba? Tama, mali. Ikaw, Escudero, nagpipinpoint ka. Wala ka naman. Walang ebidensya. Dapat yung ebidensya nyo, hindi gawa sa AI. The Palace Executive also reminded the Vice President that Marcos has no hand in electing the leaders of Congress, such as the House Speaker. Castro added that Duterte was also mentioned in past controversies. Correct. So ikaw, di ba may impeachment ka nga? Yung paglulustay mo, paggamit mo ng maling pera, yung panunuhol mo, yung paggamit mo mga forged documents, ang dami mong kaso eh. Pero tuwan-tuwa ka pa, ikaw pa ngayon na nambabaliktad, gali. Kung sino pa yung magnanakaw, siya pa ang bida-bida, mga kababayan. Quote, siya po mismo, ang Vice Presidente ay nami-mention din sa mga di umano'y anomalya na transaksyon. Dapat po ba natin siyang husgahan katulad ng ginagawa niya ngayon? Correct! So husgahan ko na, magnanakaw. Ginagawa nyo eh. Diba? Mandarambong. Gawin na natin. Ginagawa nila. Kung ano po yung ginagawa nyo sa kapwa nyo, ganun din ang gagawin sa inyo. Di ba? Nang bibintang kayo, nang aakusa kayo ng walang ebidensya, di gawin din namin sa inyo. Ganyan kayo eh. Pero hindi po kami ganun eh. Mag-akusa kami, mambintang kami na may ebidensya, solid proof na magnanakaw kayo. O bakit? Di ba? Hindi mo ma-explain ng tama yung confidential funds mo. May lumitaw na mga testigo na nanuhol ka ng pera, nagpakain ka ng bulok na pagkain sa mga bata. 'Di ba? Yung classroom wala kang napagawa. Yung resources para sa mga bata sa DepEd wala kang ginawa. Yun. Mga factual evidences. Pinababalik pa sa'yo ng COA yung mga pera, bilyong pera. Wala kang maibalik. Bakit? Naigastos ko na pinanghugas ko ng pukengking ko
bumili ako ng mamahaling douche bag eh. Oo, yung mga pang douche, ganon. Oo, pinang-date ko dun sa aking ano eh. Oo, kinakailangan ko rin yun. Di po ba? Oh, so tama naman si Yusek Castro dito. Ganun din po ba ang gawin natin sa kanya? Ayun, kung ayun ang gusto niya, di gawin natin sa kanya. Castro added, ang tangi lamang po yata niyang alam ay siraan ang Pangulong Marcos Jr. Correct. At hindi lang siya yan. Hindi lang siya yan. Ang dami pa nilang mga minion. Sama-sama po sila. Yung mga ibang anti-Marcos na mga dilawan at kakamping, sama-sama po sila eh. Pare-pareho naman sila eh. Mga kulay tae. Oo, di ba? Yan ang trabaho niya. Bakit? Eh gusto niyang maupo eh. Ano pa? Gusto niyang maghiganti. Oo, dahil feeling niya na abuso sila ng husto. Eh kayo nga mga abusado. Di po ba? O, tanong nyo pa kay Trillanes. O now, labas tayo dyan sa tokmol ninyong Vice Presidente. Ito po, talking of Trillanes, meron pong isiniwalat si Trillanes sa interview niya dyan po sa isang radio show. Ha? At tinanong po siya, meron pa po bang mga lalabas pang mga waran? Tulad nung nababalita kay Bato at Albayalde, kay Abitaliano Aguirre, yung dating DOJ Secretary ni Digong. Ang sabi po ni Trillanes, mga kababayan, may quote card po dyan ng News 5. Isiniwalat ni dating Senator Trillanes na may pending arrest warrant sa ICC labang kina Bato, Bongo at dating Philippine National Police Chief Albayalde. Yan daw po ang pending. Narinig ko rin po yan sa interview. Yan po, sabi niya, ang pending po ngayon ay si De La Rosa Sigo, sabi niya. Hindi ko nadinig yung Albayalde, pero baka narinig ng News 5, so sinulat nila. News 5 po ang nagdawit, nagsama kay Albayalde, hindi po ako. Kaugnay ito ng war on drugs ng administrasyon ni Digong. Ayan po yan, sa programa ng Storycom ng One News, sinabi ni Trillanes na posibleng mailabas ito early next year. Ay nako, ano ang early next year? First quarter, January, February, March. Early next year, mga second week of January, after ng putukan. Siguro magpapaputok muna itong tatlo sa Pilipinas. O after that, si Bato. Trillanes! Sige, kung gusto mo, Trillanes, bilisan mo, ikaw pa magpusas. O si Bongo, saan pupunta yan? Baka magtatago na yan sa Davao City. Ang dami dong mga inchik eh. Si Bato, saan magtatago? Magtatakbuhan ito. Si Albayalde, nasaan ka na? Yan po Yan ang sabi ni Trillanes. Galing mismo yan kay Trillanes kasi nakita nila yung mga report. Kaya may pending. Hindi pa naman lumalabas. Ginagawa pa lang. Nire-review pa lang. Sinosolidify pa lang. Kaya baka lalabas na naman si Cessna, yung Jetstream, no? C-1539 ba yun? Bato, at least makakasakay ka ng maganda-gandang jet. Jet setter ka. Sama nyo na tong inchik na to. Oo, para mawalan naman, Tatlong senador ang mawawala dyan, mga kababayan. Baka early next year, 3 senador ang mawawala. Bakit? Si Bato, si Go, at si Robin. Bakit? Ano sabi ni Robin? Pag makukulong po sa ICC si Senator Bato, sasama na lang po ako. Tama lang. Kaya babay sa inyo. Dapat pag nakulong kayo doon, tanggal ang inyong mga sahod. Siyempre, hindi naman kayo nagtatrabaho eh. Ano tatrabahuhin nyo doon? Yung lo nyo? Bato, wala nang mga video-video para magluto. Wala nang video-video para mag-shooting-shooting. Ano ibo video mo? Yung kulungan mong 6x8. Bongo, wala nang malasakit center doon. Anong gagawin sa'yo? Ikaw na ang mamalasakitan. Ewan ko lang niya kay Albayalde. Di ko po kilala yan. Alright mga kababayan, yan po yung update ni former Senator Antonio Trillanes. Yung tatlong ito, may pending warrant daw po. Baka, Trillanes, mamaya palpak ka na naman dyan Sabi mo, baka lang naman, baka, early next year. Yung baka niya, ma-extend.
O kayo po, anong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.